naririnig ako nadudulas-dulas yung mga pamangking ko, kaya parang meron akong kutob. Pero I was not expecting na yung grupo ng G12, Bible Study, talagang nagpapasalamat ako sa inyo dahil for your presence. Hindi ito matutumbasan ng kahit anong alam niyo yon, yung nararamdaman ko. I just don't want to cry because I want to feel joy in my heart. Siguro at sabi, Lord, wag ka umiyak. Pakita mo kasi nung last year wala akong ginawa kundi umiyak. Ang gusto ko naman this year, yung kahit sabihin mo malungkot ako, kahit may problema, yung burden parang gano'n nakagaan, gano'n nakadaling dalhin. Lalong-lalo na nung siyempre, mas nagkaroon ng encounter, mas lalo kong naramdaman na, Lord, alam ko, mas pagtitibayin nyo ang relasyon ng, hindi lamang po ng pamilya ko, kundi yung buong church namin. Lahat po kami mag-grow. And I would like to thank Pastor Clem and Ate Merlin for that. I am so grateful na nandun ako sa PCF. I am so happy. At di ko alam kung paano ko i-express ang aking pagpapasalamat sa inyong mag-asawa at sa inyong pamilya. And of course, my PCF family. Sobrang pamilya, G12, Bible Study, everybody. Lahat na nandito ngayon, sobrang na-appreciate ko talaga kayo. And of course, my NMSB friends, although kulang sila, alam na pagdaanan ng mga kaibigan ko yung walang-wala kami. Siyempre, nung college, wala naman kami talagang baon. Noon, hindi naman kami makakain sa Pinky Pop noon. Yung katabing restaurant ng Pinky Pop. Tinitignan ko lang ang Pinky Pop kasi hindi ako makapunta doon. Nakapunta lang ako nung may naglilibre. Pero never ako nakatuntong doon ng sarili kong pera. Nililibre lang. At saka yung unang bukas ng McDonald's sa Moraita, doon unang nalala ko noon si Dado, siya lang ang naglibre na ang mahal ng McDonald's burger. Hindi pa uso yung set doon, individual mo. Hindi ako makakain noon dahil kulang pamasahe lang kulang pa. But I was really grateful kasi noong mga time na yan nakakapag-sideline ang grupo namin na binabayaran kami pag may kanta ang grupo. So kahit pa paano may 50 pesos, malaki bagay na yun dahil magkano lang pamasahe ng 30 centavos. So salamat NMSB, talagang through thick and thin, andyan kayo. Sobrang, sana ang iba dyan makasama ko sa church na pinapanalangin ko araw-araw talaga. Gusto ko talaga makasama ang aking mga kapatid. Okay na ako kay Eleanor tsaka Ipe. Pero si Net, si Mackley, and Noel, and everybody, si Nilda. I am praying for you guys every day. Kung alam nyo lang, araw-araw kasama ko kayo sa devotion ko. And of course, yung mga friends ko sa Mindoro, talagang pinagdarasal ko yung mga high school friends ko. But I know the Holy Spirit will gagawa siya ng paraan. Walang imposible sa Diyos. And of course, my family, ang aking immediate family, I love you so much. Araw-araw din, hindi ko na kailangan sabihin sa inyo na part na devotion ko, kasama ko kayo palagi. Mapa-opisina, mapa-bahay, mapa-devotion naming pamilya. And I'm so glad kasi tuwing umaga ngayon, nagpe-pray na kami. Aside from our devotion ng gabi, tuwing umaga, nagpe-pray muna kami bago kami maghiwa-hiwalay sa umaga, kaming apat. So, I thank the Lord for sa ginagawa niya sa buhay namin, sa ginagawa niya sa pamilya namin, dahil alam ng Panginoon kung ano yung pinagdaanan namin nung araw na talagang salat kami. Alam niyo, walang pera, pero gusto ko yun, napagdaanan namin eh. Alam namin kung paano ang mawalan. Alam namin din, at hanggang, kumbaga, nakaano sa puso ko na, pagpakumbaba, yung humbleness, hindi mo dapat tatanggalin kahit iangat ka ng Panginoon, kailangan mababa ka pa rin sa paningin niya. So I am thankful to the Lord dahil nakilala ko siya bilang aking Kristo at sariling tagapagligtas. I thank you everyone, and I would like to dedicate this song sa ang grupo namin kakanta ng last song, I Write the Song. Okay, from Barry Manilow. Ito yung kinakanta namin nung araw pa. Pero wala kaming practice dahil hindi ko rin alam na darating sila. So I'd like to invite my group here, my FEU group here para kantahin ang... Okay lang, acapella, kaya? Kaya, acapella. Okay. Popot, paload down nung I Write the Song.